Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa Sunny Kitans Adventure. Update po sa aking kalusugan. Nasa oras po na ito, awa ng Panginoon, malakas pa at may taglay na buhay na ibinibigay po ng Diyos. Sa mga ngayon pala makakapanood itong aking pong vlog, ako po ay na-diagnose na may 3 primary cancer at nag-undergo na po ng surgery sa papillary carcinoma sa leeg po. Ano, inopera sa akin, Buong leg po. neck dissection, lateral, sa right side. Tinanggal po ang 48 nodule sa aking leg dahil po sa papillary carcinoma, thyroidectomy. Wala na po akong thyroid. Kaya nagmimitay na po ako ng aking gamot para sa hormones lifetime everyday. At nagkaroon po ako ng nerve damage sa aking pong surgery. Kaya manhid po hanggang ngayon itong aking leeg dito sa may baba ng aking pisngi hanggang dito sa may tenga. Bumaba rito sa upper chest, bandang right, at dito po sa parte po ng balikat. Pero, nawa ng Panginoon, ito pa, nagpapatuloy na nabubuhay. At ako po ay dumaan din sa chemotherapy para sa aking lymphoma naman na cancer, stage 3. Tinanggal po yung 3 bukol ko dito na nakuha sa aking leeg. Yung sa 48 po yung sa nakuha. Diniagnose po yung 3 na malaki. Yun po ang lymphoma, yung cancer na isang nakita sa akin. At ako po ay dumaan na sa chemotherapy dun sa lymphoma na yun. At di pa tapos yung aking chemotherapy, naka-4 na session po ako. Kailangan ko pong dumaan sa radiation para naman po dun sa na-diagnose naman na squamous cell carcinoma sa aking nasopharyngeal. At eto, nag-radiation po ako. Supposed to be 34 lang ang aking session. Pero naging 35 kasi nahinto ako ng 2 weeks dahil na-COVID pa ako during ng aking treatment ng radiation. Kaya ako po ina-ICU pa. And then paglabas ko ng hospital, nagpalakas, tuloy po yung radiation everyday, Monday to Friday, and then Saturday, chemotherapy para dun sa nasopharyngeal cancer. Naka-35 ako na session in total sa akin pong radiation. At meron pa isang nalalabi pero bumagsak na po yung katawan ko. Kaya hindi na po natuloy yung isa. Nakiusap lang po sa doktor na kung po pwede huwag na ituloy dahil hirap na po ako. Yun na po yung time na hindi na po ako nakakakain, hindi na po ako nakakainom. Doon po talagang pakiramdam ko ay magpapahinga na po ako. Pero awa ng Panginoon, pinakain po ako sa ugat, doon ako pinainom sa awat tulong ng Panginoon at yun po na may advice ni Kuya Daniel na nangyari. Kaya lumakas po naman ako sa awat tulong ng Panginoon. At sa panalangin ng mga nagmamahal po sa akin, yung mga kapatiran natin sa MCGI, yung aking mga mahal sa buhay, pati nga po yung mga hindi namin kasama po sa MCGI, na taga-subaybay ng aking pong vlog, kasama silang nananalangin hanggang sa ibang bansa, hanggang sa may mga Portuguese-speaking people, Spanish-speaking people, English, etc. Nakisimpatya sila. Salamat po sa lahat ng mga panalangin po ninyo. At ngayon po, ito na po ako, malakas. Awa ng Panginoon, nasira po yung aking salivary glands, nasunog po ng radiation, kaya nawalan po ako ng laway, at nawalan po ako ng panlasa. Pero ito, unti-unti, nakakain na ng maayos. Dati hindi po ako makakain, hirap ako lumunok, kahit tubig lang. At kung makakain man ako ng solid food, kailangan ko pong uminom para malunok ko yung aking kinakain. Pero ngayon po, nakakain ako ng normal, nakakalunok na kahit hindi uminom ng tubig. At siyempre, nakakainom na rin. At bumabalik unti-unti yung aking panlasa, nakakalasa na po ako. Kaya nag-gain na po ako ng weight ngayon. Dati from 60 kilos, bumagsak po yung aking katawan. Ngayon po, 70 kilos na ako ngayong araw na ito. Salamat po talaga ng marami sa Diyos. Nakakaramdam po ako ng kalakasan, nag-i-improve yung aking katawan. Although tuloy-tuloy po ang aking gamutan. Twice a week, nasa doktor ako, nasa clinic po ako para sa treatment ko.
sa aking pong 3 cancer. Pero ito, kahit na meron pang mga side effect yung ginawa po sa akin dahil ito, sira nga po yung nerve ko, iniinda ko pa hanggang ngayon. At hindi pa totally bumabalik yung panlasa ko, pero awa ng Panginoon, nakakalasa na at may laway na rin. Nakakapagsalita na ako ng mahaba na kahit natutuyo yung laway ko pero matagal, nakakapag-produce na ng konti, hindi gaya dati. Saglit lang, hihinto na ako ng pagsasalita dahil dumidikit na po yung dila ko sa kalangala. Dahil tuyo na po yung bibig ko, wala nang laway, kailangan ko pong uminom. Ngayon po, awa ng Panginoon, ito ako, nakikita nyo, lumalakas at nakakapunta pa sa iba't ibang lugar. Nakakapunta ng probinsya dito sa Pilipinas, at nakarating na nga ako ng iba't ibang bansa eh. No? Nakarating ako dun sa South America. Kahit kung may sakit pa ako, awa ng Panginoon. At lately, nakarating pa ako ng Hong Kong. Nakadalaw ako doon sa mga kapatid natin sa MCGI. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon. At ito ngayon, kahit pa paano, tuloy-tuloy yung aking exercise. Dati po kong nagpapa-PT, physical therapy, at OT para po ako ay maturuan, masanay na magsalita at kung paano may babalik pa yung aking laway at magamot yung nerve ko. Pero awa ng Panginoon, yung ginagawa po sa pagpapipiti, ginawa ko na lang po sa bahay tuloy-tuloy, nag-exercise po ako. Lahat ng exercise na tinuro sa akin, sinisika po magawa dito na lang po sa bahay. Mahal din po kasi 1,000 per session. 40 yun, tsaka PT, dalawa, 2,000 yun. Twice a week. Pero ngayon, dito ko na lang ginagawa sa bahay. Nag-exercise ako. Bumuli na lang po ako ng gamit. Nagayin ko ng rubber resistant. Ito ngayon, medyo nagkakalaman po ako kahit papaano. At ang isang kagandahan, nakakapaglaro na ako kahit papaano ng basketball kahit po may sakit ako. Nakakapag-exercise. Kaya ni-encourage ko po ang lahat ng ating mga kapwa-tao na sana eat healthy, live healthy, diet, exercise. No, wag na natin hintay magkasakit tayo, saka tayo magda-diet, magkasakit tayo, mag-surgery, at saka pa mag-exercise after ng surgery. Ngayon pa lang, gawin na natin for prevention na wag na tayo magkasakit. Huwag na tayong dumas mas mahirap. Kasi mahirap na, mas magastos pa. At masakit sa katawan, masakit pa sa bulsa. Samantalang pwede namang hindi mangyari yun. Gawin na natin. Ngayon, ma-enjoy natin yung ating lakas para makagawa naman ng mabuti sa ating kapwa-tao. Dahil pagka ikaw may sakit na, hindi ka na makakatulong sa iba. Ikaw na ngayon ang tutulungan. Baka maisip mo, pabigat ka pa. Diba? Mas masarap yung nakakatulong ka at nakagagawa ka ng mabuti sa iba habang meron ka pang lakas na ipinagkakaloob po ng Diyos, samantalahin po natin. At huwag lang humantong sa ganun hanggat maaari. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng nanalangin para po sa akin, sa aking kalakasan, na hinihiling lang ako'y gumaling. Although di pa po ako magaling dahil twice a week po akong session sa aking treatment. Every week po yun, twice a week. Tuloy-tuloy po yun. At araw-araw ako umiinom ng gamot. Araw-araw, umaga, hapon. At yung iba pang mga treatment na ginagawa sa akin, na ako po ay madalas nakadextrose. Pero ito po buhay pa. Ang isa lang po naging problema ko, ito pong aking right ear, humina po yung aking pandinig. Lumakas po yung aking tinnitus. Dati meron po sa kaliwa. Malakas. Normal po yung kanan ko. Pero nung ako po ay nagkaroon na ng sakit na nilagnat po ako, inubo. Ayun, sabi na infect daw yung tenga ko na maga. Kaya nagkaroon daw po ng parang sipon sa loob na hindi maalis. At marahil effect na rin po ng radiation at yung nerve ko na damage po dito. No, hanggang tenga po kasi. Pero ano't ano pa man, papasalamat po ako ng marami sa Diyos dahil andito pa rin po ako sa awat po ng Panginoon, buhay pa. At ano't ano man ang mangyari, lagi ang panalangin sa Diyos, bahala ka na po kung hanggang saan mo ako papaabutin. Ang importante, maipaglingkod natin sa Diyos yung buhay na ipinagkaloob sa atin. Maserve natin yung purpose ng dahil ng pagkakalikha niya sa ating mga tao
na sumunod sa kanyang kalooban. Nasabi sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung po ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos o sa Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. At ito ang tungkulin natin bilang mga tao na kanyang nilikha. Alam ko pong ito'y gawa ng Diyos sa akin. Kaya nananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Maraming salamat po sa Diyos. Ingatan nawa tayong lahat ng Panginoon. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa inyo.